Sa preseason game ng Los Angeles Lakers, isang pangalan ang agad na naging usap-usapan, si RJ Davis. Oh, deep shot there by Smith. Woo! Look like that's Steph Curry range. Sa kabila ng limitadong minuto mula sa bench, siya ang standout na nagdala ng apoy para sa Lakers at nagpakita ng potensyal. Samantala, nagbigay rin ng matapang na pahayag si DeAndre Ayton tungkol sa magiging role niya kasama sina Luka Doncic at LeBron James. Kung titignan ang kabuuan ng preseason performance ng Lakers, hindi naging consistent ang team production, lalo na't wala sina LeBron James at Luka Doncic sa lineup. Pero sa gitna ng kawalan ng dalawang superstars, tumayo bilang maliwanag na punto si RJ Davis, ang rookie guard na nagpakilala sa kanyang opensa at kumpiyansa. Naglista siya ng 14 points mula sa bench, ipinakita ang kanyang shooting touch at pagiging agresibo sa pag-atake. Hindi lang basta scoring. Pinatunayan din niya na kaya niyang magdala ng enerhiya at spacing na kailangan ng Lakers second unit. Para sa isang baguhan na naglalaban para makuha ang tiwala ng coaching staff, malaking hakbang ito para kay Davis. Maraming analysts ang agad nagsabi na jackpot ang Lakers sa kanya. Bakit? Dahil sa panahon na kulang sila ng bench scoring, RJ Davis ang unang nag-step up. Ang kanyang court awareness, off-ball movement at kakayahang gumawa ng sarili niyang tira ay eksaktong kailangan ng kupunan lalo na kung may mga oras na nagpapahinga sina Doncic o LeBron. Under a minute. It's not been a great shooting night for the Lakers. Kasabay ng breakout ni Davis, naging highlight din ang pahayag ni DeAndre Ayton matapos ang laro. Ayon sa kanya, magiging natural ang offensive opportunities kapag kasama na niyang sa court sina Doncic at LeBron. It will probably be hard not to touch the ball with them playmakers, to be honest. Ang ibig sabihin nito, umaasa si Ayton na mas magiging involved siya sa opensa kumpara nung mga nakaraang taon. Kung tutuusin, malaking bagay ito dahil sa pick and roll plays, post touches at second chance points, pwedeng maging mas epektibo ang 7-footer na big man. At kung magkakaroon ng tamang chemistry, pwedeng mabuo ang isang bagong offensive trio sa Lakers. Ngunit sa ngayon, pre-season pa lang. Ang pangunahing usapin ay kung sino sa mga bagong piyesa ng Lakers ang magpapatunay na karapat-dapat maging bahagi ng rotation. Sa puntong ito, RJ Davis ang unang nakakuha ng spotlight. Kung susuriin, dalawang bagay ang lumitaw sa laban na ito. Una, na si RJ Davis ay may potensyal na maging sixth man o instant offense galing sa bench. At pangalawa, na si DeAndre Ayton ay handa nang yakapin ang papel niya bilang third option sa likod ni Doncic at LeBron. Ang tanong, consistent ba ito sa buong season? Kung oo, malaki ang magbabago sa dynamics ng Lakers. Davis para sa bench firepower, Ayton para sa frontline stability. Kung parehong mag-deliver, jackpot nga talaga ang Lakers. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!